Balikan natin ang live report ni Benedict Samson kaugnay sa mahigit 5 billion pesos na halaga ng air assets ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Benedict, ano yung detalye nitong nadiskubreng air assets ni Congressman Zaldico? Magandang umaga, Ella. Nasa 5 bilyong pisong halaga nga ng air asset na iniuugnay umano kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isusumite ng Department of Public Works and Highways sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ngayong araw upang hilingin ang pag-freeze sa mga ito. Sa ipinipresenta ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, base sa dokumento na ipinasa sa kanila ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 2 Augusta Westland AW1398 helicopter na worth $16 million kada isa. Isang Gulfstream 350 na eroplano na may halagang $36 million, 2 Bell 407 helicopter na tig $3 million at Bell 206B3 helicopter na aabot naman sa $650,000 na batay sa dokumento ay pagmamay-ari ng Misibis Aviation and Development Corporation kung saan umano co-chairman ang kongresista. Mayroon ding air asset ang High Tone Construction Development Corporation kung saan iniugnay din si Congressman Ko. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bukod sa AMLAC ay ipapasa rin nila ang mga detalye ng air asset sa Department of Justice at Independent Commission on Infrastructure o ICI. I've already informed Secretary Remulla that these air assets have already been submitted to us by CAAP and we are forwarding this to DOJ, ICI, and AMLC today. So, yun lang po. Again, uulitin ko, sabi po ng Pangulo, bawiin lahat ng pera ng ating mga kababayan. At kasama na po ito doon. Bukod dito, inilabas din ng kalihim ang pangalan ng 10 DPWH Regional Directors at District Engineer dahil naman sa umunay lavish lifestyle o maluhong pamumuhay at pagkakasangkot sa substandard na proyekto. Ayon kay Secretary Dizon, pinadalhan na nila ng show cause order ang mga ito upang pagpaliwanagin. Later on, maglalabas kami ng mga Facebook posts nitong dalawang taong to, si R.D. Villa at si Attorney Raya, na maluluhong mga pamumuhay. No? Meron pa kami nakita dito na gumagamit pa ng mga chartered airplane, no, para bumiyahe. No? So, kasama yan. No? We are giving them 5 days to submit their written explanations of the reports that we have received against them, and later on, depending on the results of the investigation, appropriate administrative charges will be filed against them. And ito yung proseso kasing nakasaad sa civil service law natin, so kailangan tayong sumunod dyan. Samantala, inanunso rin ni Secretary Dizon ang kahilingan na pag-freeze sa nasa 500 milyong pisong halaga naman ng mga sasakyan ng ilang opisyal at kawani ng DPWH at private contractor. Kabilang sa mga ito sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Engineer JP Mendoza. Sa mga contractor naman ay ang mag-asawang Pacifico at Cesara Discaya na may-ari ng St. Timothy Construction at Mark Arevalo na may-ari naman ng Wawaw Builders. Nagre-request na rin tayo ng freezing. Ibig sabihin ito, hindi pwedeng ibenta. At kung merong mga kababayan tayo na nakikipag-transaction dito at gustong bumili ng mga sasakyan na ito, dito sa mga taong ito, magdalawang isip na po kayo kasi pati po kayo madadamay dito kapag binili nyo itong mga assets na ito, itong mga sasakyan na ito. Ella, muli ring nagpaalala si Secretary Dizon sa mga opisyal at kawani ng DPWH na makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Independent Commission.
At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson.